Ang kwentong ito ay tungkol sa isang hari na namatay pagkatapos lasunin. Ngunit nabuhay muli sa katauhan ng isang sanggol na pinangalan ng Arthur. Si King Gray o Arthur ay sinilang muli sa pamilyang sinimulan ni Alice at Reynold. Bagamat sanggol pa lang siya, tangan-tangan na niya ang memorya ng kanyang nakaraang buhay. Natuto na kaagad siyang gumapang sa kanyang murang edad. Napatungo siya sa salamin at humanga sa kanyang kakyutan. Pag may pagkakataon, dalas niyang ginagawa ito. Bumababa siya sa kanyang kuna at dahan-dahan tumutungo sa silid-aklatan habang abala ang kanyang ina sa mga gawaing bahay upang pag-aralan ang mundo na bagong kanyang sinilangan. Dahan-dahan at patagumpay siya na nakarating dito. Kaya naman dali-dali siyang kumuha ng aklat. At dito niya rin napagtanto ang kaalaman patungkol sa kontinenteng kanyang kinabibilangan ngayon. At ito ay ang Decaten. Ang Decaten ay binubuo ng 3 kaharian. Una naman dito ay ang Eleanor, kung saan namumuhay ang mga Elven, ang Darb kung saan namumuhay ang mga Dwarves, at ang Sapin kung saan namumuhay ang mga tao. Napagtanto niya rin sa libro na underdeveloped pa ang lugar na kanyang kinabibilangan kumpara sa nakaraan niyang buhay. Ang dahilan nito ay ang Mahika. Kaya naman, inusisa niya ng mabuti kung paano gumagana ang Mahika dito sa mundong ito. Sa nakaraang mundo niya, meron silang tinatawag na ki. Ang ki ay ginagamit para palakasin ang katawan at mga sandatang gamit nila. Nagagawa nila yon sa pamamagitan ng matinding pag-iensayo. At sa mundong ito, tinatawag naman itong mana. Yun nga lang, di katulad ng ki, ang ki ay umiiral sa loob ng tao, samantalang ang mana naman ay nasa kapaligiran. Teka lang, medyo nangangati yung kwentang nagbabasa. Okay, magpapatuloy na tayo. Ganito kasi ang mana. Ang pagkontrol sa mana ay namamana. Isa sa 100 mga bata ang meron nito. Maraming paraan na gagamit ang mana. May 2 madalas na paraan para gamitin ito. Ito ay ang pagpapalakas at paglikha. Ang augmenters ay pagpapalakas ng katawan gamit ang mana upang magkaroon ng matinding lakas, depensa at liksi. Samantalang ang conjurer naman ay ang paggamit ng mana gamit ang kapaligiran upang magamit nila ang mga elementong nakapaligid sa kanila. Yun nga lang, kailangan lang magdagdag ng mana sa kanilang mana core sa pamamagitan ng mana sa kanilang paligiran bago sila makagawa ng isang salamangka. Kanyang ina naman ay tinatawag na lihis o deviant. Madalas tawagin ito na imiter. Itinuturing itong kakaiba dahil ang mana nila ay hindi nauubos at bumabalik lang sa bawat gamit nila ng kanilang mga mahika. Naputol na lang ang kanyang pagbabasa dahil dinampot na siya ng kanyang ina. Ngunit sambit niya sa kanyang isip, mag-uumpisa na ako sa aking paglalakbay patungo sa pinakamagaling na mage. Yun nga lang, mama, huwag mo kong hayaan maging constipated na bata. Lumipas ang 2 taon. Pinapanood ni Arthur si Reynold habang ito ay nag-iensayo. Sabi na lang niya na pinahirapan pa niya ang kanyang sarili, pwede naman niyang damputin na lang ng mga bato. Ngayon, pinapanood na niya ang kanyang ama kasama ang kanyang ina. Habang nagsasanay ang kanyang ama ay naisipan niya na pumunta sa silid-aklatan. Ngunit naisip ng kanyang ina na patulugin na siya. Pinipilit niya ang kanyang ina na pumunta sa silid-aklatan, ngunit ayaw ng kanyang ina. Kaya naman, ginamit na niya ang kanyang secret technique. 무궁화 꽃이 피었습니다. Sobrang nabighani si Alice sa kanyang anak.
Kaya naman pinayagan na niyang pumunta ito sa silid-aklatan. Ang kulit din ni Arthur no? Napakatalino. Sabi niya pa dito na ang magaling na mandirigma ay magaling gumamit ng mga bagay na kung ano ang meron lang sila. Sobrang natutuwa si Alice sa kanyang anak dahil sa murang edad ay gustong gusto nitong magbasa. Tapos may nawasak na naman si Reynold nang hindi sinasadya. Kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Arthur. Susubukan na niya ngayon buksan ang kanyang mana core. Sa loob ng nakaraang 2 taon, sinasanay na niyang pagalawin ang lahat ng tens of thousands na mga tiny fragments ng kanyang mana sa buong katawan. Sabi niya din dito na mahirap ang ganitong kasanayan, kaya kinakailangan pang maging 12 o 13 years old ang isang tao bago nila magawa ito. At naganap na nga ang hindi inaasahan na mag-asawa. Kaya naman dali-daling pumunta si Reynold sa kanilang bahay upang iligtas si Arthur. Nagulat si Ray sa kanyang nakita. Hindi niya ito inaasahan. Ang kanyang anak na si Arthur ay tuluyan ng nabuksan ang kanyang mana core.